Isuot mo ang posas na yan, Frida. Bagay na bagay yan sa isang magnanakaw at mamamatay taong tulad mo. Matalim at malamig ang boses ni Doña Amalia Rutherford na umaling-awngaw sa loob ng maringal na Manila Cathedral. Sa harap ng dambana kung saan ilang minuto pa lamang ang nakalilipas, ay nangako sila ng walang hanggang pag-ibig, ay nakatayo ngayon ang matanda na may hawak na makapal na dokumento. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng peking ngiti para sa mga kamera, ay naging maskara na ngayon ng wagas na pagkamuhi. Bahagyang nanginig ang mga kamay ni Frida Escalante. Hawak-hawak pa rin niya ang kanyang wedding bouquet, mga puting bulaklak, na siya mismo ang maingat na pumili dahil ito ang paborito ng kanyang nanay Rosa. Ang telang puti ng kanyang belo na dinisenyo niya, nang may pagmamahal sa loob ng 6 na buwan, ay sumasayaw sa ihip ng hangin mula sa bukana ng simbahan kung saan kapapasok lamang ng mga operatiba ng pulisya. Tumingin si Frida kay Julian, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at pangarap. Inaasahan niyang hahakbang ito pasulong upang protektahan siya, upang sabihing isang malaking pagkakamali ang lahat. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang malakas na tunog ng palad ang bumasag sa katahimikan ng katedral. Dama ni Frida ang biglaang pag-init ng kanyang pisngi kasunod ng isang matinding kirot na tila umabot hanggang sa kanyang buto. Ang kanyang ulo ay napaigtad sa lakas ng sampal ni Julian. Dumulas ang kanyang wedding bouquet mula sa kanyang mga kamay at bumagsak sa malamig na sahig, nagkakalat ng mga puting talulot na tila mga pira-piraso ng kanyang pusong nawasak. Ang lasa ng bakal, ang lasa ng sarili niyang dugo, ay unti-unting kumalat sa loob ng kanyang bibig. You're a social climber, Frida. Akala ko ay mahal mo ako pero gagamitin mo lang pala ang kumpanya namin para magnakaw. Ang boses ni Julian ay puno ng pandidiri malayo sa malambing na bulong nito kaninang umaga. You almost killed those workers sa Bahay Kubo project dahil sa pagtitipid mo sa materyales, hinding-hindi kita mapapatawad. Nanigas ang buong katawan ni Frida. Ang bawat salita ni Julian ay parang mga karayom na unti-unting itinutusok sa kanyang dibdib, malalim at mapait. Ang ingay ng mga camera mula sa mga reporter na kanina ay nag-aabang ng isang wedding of the century, ay naging parang mga bubuyog na humuhuni sa kanyang pandinig. Ang lahat ng paligid ay unti-unting naglaho, naging malabo hanggang sa ang tanging nakikita na lamang niya ay ang galit sa mga mata ng lalaking akala niya ay kanyang sandigan. Nararamdaman niya ang pagbigat ng kanyang hininga. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang sentido. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihing siya ang nagpuyat para ayusin ang mga pagkakamaling iyon, na siya ang nakatuklas ng katiwaliang ginagawa ni Julian. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik. Walang tunog na lumabas. Ang tanging naririnig niya ay ang sariling tibok ng puso na unti-unting bumabagal sa gitna ng matinding pagkabigla. Tiningnan niya ang kanyang suot na singsing, ang diamanteng kumikinang sa ilalim ng ilaw ng katedral. Kanina simbolo ito ng bagong simula. Ngayon tila ito ay isang tanikala na nagpapaalala sa kanyang kamangmangan. Ang bango ng insenso sa loob ng simbahan, na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngayon ay tila amoy ng isang lamay, ang lamay ng kanyang dangal at pagkatao. Lumapit ang 2 pulis at marahas na hinawakan ang kanyang mga braso. Ang marangyang tela ng kanyang wedding gown ay nagusot sa higpit ng kanilang pagkakahawak. Lumingon siya sa huling pagkakataon kay Doña Amalia at Julian. Nakita niya ang palihim na pagngiti ng matanda sa likod ng kanyang panyo at ang malamig na pagtalikod ni Julian upang alalayan si Maria Luisa, ang kanyang matalik na kaibigan, na kanina lang ay abala sa pag-aayos ng kanyang belo, habang hinihila siya palabas ng simbahan sa gitna ng mga pangungutya at paghamak ng mga taong dati ay humahanga sa kanya. Isang katanungan ang pabalit-balik na umalingaw-ngaw sa isipan ni Frida. Panginoon, bakit sa harap mo pa kailangang mangyari ang ganitong kataksilan? Tumigil ang mundo para kay Frida Escalante sa mismong araw na dapat ay simula ng kanyang kaligayahan. Ang puting gown na simbolo ng kadalisayan ay naging mantsa ng kahihiyan na hinding-hindi na mabubura sa isang gabi lamang. Manit ka, huwag kang mag-alala, Frida. Nandito ako. Hinding-hindi kita pababayaan sa madilim na silid na ito. Ang boses ni Maria Luisa ay parang isang banayad na himig sa gitna ng nakatutulig na katahimikan ng presinto. Sa likod ng malamig at kinakalawang na rehas, nakaupo si Frida sa isang matigas na sementong upuan, suot pa rin ang kanyang wedding gown, na ngayon ay punit-punit na at puno ng mantsa ng alikabok at luha. Ang marangyang tela na simbolo sana ng kanyang dangal
ay naging parang isang mabigat na pasanin na unti-unting sumasakal sa kanyang paghinga. Lumapit si Luisa, sa rehas ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pag-aalala. Inabot niya ang kamay ni Frida, ang mga daliri niyang malambot ay humawak sa nanginginig na palad ng kaibigan. Ang bango ng mamahaling pabango ni Luisa ay sumalungat sa malansang amoy ng semento at pawis sa loob ng kulungan. Luisa, si Nanay Rosa, kumusta ang nanay? Ang boses ni Frida ay gumaralgal, halos hindi na lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Ang bawat pagbigkas niya ng pangalan ng kanyang ina ay parang isang kutsilyong humihiwa sa kanyang dibdib. Kailangan niya ang gamot niya. Hindi niya alam ang nangyari, baka kung ano ang mangyari sa kanya. Shh, Frida, huwag mo nang isipin yon. Pinuntahan ko na si Nanay Rosa. Sinabi ko na nasa isang emergency business trip ka lang, pag-asus. Pagsisinungaling ni Luisa habang hinahaplos ang buhok ni Frida. Dinalhan kita ng pagkain at tubig. Kailangan mong magpalakas para sa investigasyon bukas. Inilabas ni Luisa ang isang maliit na paper bag. Ngunit bago pa man kumain si Frida, naramdaman niya ang matinding pagod na dumadaloy sa kanyang buong pagkatao. Ang trauma ng pananampal ni Julian at ang pagtataksil ng pamilya Rutherford ay tila isang lason na nagpapatulog sa kanyang diwa. Hindi na malaya ni Frida na ang tubig na ibinigay ni Luisa ay may halo palang pampatulog. Habang untunting bumibigat ang mga talukap ng mata ni Frida, nakita niya ang huling sulyap ni Luisa, isang sulyap na hindi puno ng awa, kundi ng isang madilim na tagumpay. Nang tuluyan ng makatulog si Frida sa malamig na semento, dahan-dahang ipinasok ni Luisa ang kanyang kamay sa pagitan ng mga rehas. Maingat niyang kinuha ang maliit na USB drive na nakatago sa loob ng lihim na bulsa ng wedding gown ni Frida, ang tanging ebidensyang naglalaman ng mga orihinal na pirma ni Julian sa mga peking kontrata. Sa ilalim ng malabong ilaw ng selda, kinuha ni Luisa ang kamay ni Frida. Ginamit niya ang hinlalaki nito upang i-unlock ang cellphone na nasa tabi ng kaibigan. Mabilis ang kanyang mga daliri sa pagpindot. Delete all files from cloud storage. Confirm. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Luisa habang pinapanood ang progress bar na umabot sa 100%. Ang lahat ng pinaghirapan ni Frida sa loob ng 3 buwan, ang lahat ng katotohanang magliligtas sa kanya, ay naglaho sa loob lamang ng ilang segundo. Tila isang bula na pumutok, iniwan si Frida na walang anumang armas laban sa mga Rutherford. Pasensya na, Frida. Bulong ni Luisa sa hangin, ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pagkakaibigan. Masyado kang matalino para sa sarili mong ikabubuti. Sa mundong ito, hindi talino ang kailangan mo kundi pera at kapangyarihan. At sa kasamaang palad, wala kan yun. Tumayo si Luisa at inayos ang kanyang sarili. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sementadong sahig ay tila bawat hakbang ng isang hatol ng kamatayan para sa kinabukasan ni Frida. Iniwan niya ang kanyang matalik na kaibigan na nakahandusay sa dilim, suot ang puting damit na tila isang kabaong para sa kanyang mga pangarap. Nang magising si Frida kinaumagahan, sinalubong siya ng isang opisyal ng pulisya. Ang tunog ng pagbukas ng mabigat na pinto ng selda ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, tila isang babala. Miss Escalante, may masamang balita. Ang sabi ng pulis, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Sinubukan naming i-access ang sinasabi mong digital evidence sa iyong cloud account at USB, ngunit blanko ang lahat. Walang laman ang iyong drive at ang iyong account ay permanenteng nabura na. Nanlaki ang mga mata ni Frida. Ang kanyang kamay ay agad na napahawak sa kanyang dibdib, kung saan nararamdaman niya ang mabilis at masakit na tibok ng kanyang puso. Hindi maaari. May backup ako. Siniguro ko iyon. Wala kaming nakitang kahit ano, Miss Escalante. At dahil dito, ang tanging ebidensyang hawak ng korte ay ang mga dokumentong isinumite ni Doña Amalia na may tunay mong pirma. Handa ka na bang harapin ang hatol na habambuhay na pagkabilanggo? Napaupo si Frida sa malamig na sahig. Sa sandaling iyon, hindi ang rehas ang nagpabilanggo sa kanya, kundi ang katotohanang ang tanging taong pinagkatiwalaan niya ay siya palang kumuha ng kanyang huling pag-asa. Ang halik ni Luisa sa kanyang noo kagabi ay hindi halik ng pamamaalam, kundi ang halik ni Judas na nagbenta sa kanyang kaluluwa. Sa kabila ng ingay ng presinto, ang tanging naririnig ni Frida ay ang sarili niyang hininga na tila unti-unting nauubos. Tumingala siya sa maliit na bintana kung saan sumisilip ang liwanag ng umaga,
Ngunit ang nakikita lamang niya ay ang mukha ni Luisa, na nakangiti sa kanya isang ngiting hinding-hindi na niya malilimutan. Live tayo mga kamarites, kitang-kita niyo ba ang pintong ito? Dito lumaki ang babaeng sumira sa dangal ng mga Rutherford. Akala niyo ba ay santa magnanakaw pala? Ang boses ni Aling Tessie ay matining at puno ng pangungutya habang nakatutok ang kanyang cellphone sa luma at kupas na pintuan ng bahay ni Frida sa tondo. Sa paligid niya ang mga kapitbahay na dati ay humihingi ng tulong kay Frida ay nakikiusyoso na rin ang ilan ay tumatawa habang nagtatype ng masasakit na komento sa kanilang sariling mga screen. Ang bawat puso at angry emoji na lumilitaw sa screen ni Tessie ay tila mga bala na tumatama sa katahimikan ng maliit na tahanan. Bumukas ang pinto. Lumabas si Nanay Rosa, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay maputla. Hawak-hawak niya ang kanyang dibdib, ang bawat hininga ay tila isang pakikibaka. Sa kanyang kanang kamay ay ang huling litrato ni Frida noong araw ng graduation nito, ang tanging ala-ala na nagbibigay sa kanya ng lakas sa gitna ng unos. Tessie, pakiusap, itigil mo na yan. Ang pakiusap ni Nanay Rosa, ang kanyang boses, ay halos isang bulong na lamang sa gitna ng ingay ng kalsada. Hindi magnanakaw ang anak ko. Kilala niyo si Frida, pinalaki ko siyang may takot sa Diyos. Diyos, huwag mo kaming gamitan ng relihiyon, Rosa. Sigaw ni Tessie sabay lapit ng kamera sa mukha ng matanda. Ang sabihin mo, itinuro mo sa kanya kung paano mangakit ng mayaman para makaalis kayo sa hirap. Pero tingnan mo, bumagsak din kayo sa putikan. Napanood ng buong bansa kung paano siya sampalin sa loob ng simbahan. Iyan ang karma ng mga ambisyosa. Nararamdaman ni Nanay Rosa ang matinding pananakit ng kanyang dibdib, ang pakiramdam na tila may isang mabigat na bato na nakadagan dito. Ang init ng tanghali sa tondo ay humahalo sa init ng kanyang kahihiyan. Ang bawat sulyap ng mga kapitbahay ay parang mga latigo na humahagupit sa kanyang matandang balat. Ang kanyang amor proprio bilang isang ina ay tinatapakan sa harap ng daan-daang tao na nanonood sa internet. Hindi pa natatapos ang kalbaryo ni Rosa nang isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba ang tatlong lalaking nakabarong, ang kanilang mga mukha ay tila gawa sa bato. Kami ay mula sa Rutherford Realty. Ang sabi ng lalaking nasa unahan, ang kanyang boses ay walang bahid ng awa. Dahil sa kasong kriminal ni Frida Escalante laban sa kumpanya, kinukuha na namin ang karapatan sa lupang ito bilang bahagi ng danyos. Meron kayong 1 oras para ilabas ang lahat ng gamit nyo. Pero wala kaming mapupuntahan. Ang sagot ni Nanay Rosa, ang kanyang mga luha ay unti-unti nang pumapatak bumabasa sa litrato ni Frida. May sakit ako, kailangan ko ang gamot ko sa loob. Hindi namin problema iyon, sagot ng lalaki sabay tulak sa pinto ng bahay. Ang tunog ng pagbagsak ng ilang lumang gamit sa loob ng bahay ay umaling-aungaw sa kalsada, kasabay ng malakas na halakhak ni Aling Tessie na patuloy pa ring naglalive. O haya na ang bahay na magnanakaw, nililinis na nakakaawa, pero deserved to ang sigaw ni Tessie sa camera. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Nanay Rosa na pigilan ang mga lalaki. Ngunit sa kanyang panghihina, siya ay naitulak ng hindi sinasadya. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa matigas na semento ng kalsada. Narinig ang isang mapurol na tunog nang tumama ang kanyang ulo sa gilid ng isang lumang mesa na inilalabas mula sa bahay. Ang litrato ni Frida na hawak niya ay tumalsik sa putikan. Ang salamin nito ay nagkabasag-basag. Ang dugo ay unti-unting dumaloy mula sa gilid ng ulo ni Nanay Rosa, naglalakbay sa pagitan ng mga bitak ng semento. Rosa, igong pantbuon traverpol sa sigaw ng isang kapitbahay na natauhan. Ngunit si Aling Tessie ay hindi tumigil. Itinutok pa niya ang camera sa duguang matanda. Ayan mga kamarites na himatay, na ang nanay ng magnanakaw, drama o totoo kayo na ang humusga. Ang huling nakita ni Nanay Rosa bago dumilim ang kanyang paningin ay ang malabong larawan ni Frida sa putikan. Ang kanyang huling hininga bago mawalan ng malay ay isang panalangin para sa kanyang anak, habang ang paligid ay nababalot ng ingay ng mga taong mas piniling manood kaysa tumulong. Sa loob ng selda, libu-libong kilometro ang layo mula sa tondo, biglang nakaramdam si Frida ng isang matinding kaba. Napahawak siya sa kanyang dibdib, ang kanyang hininga ay biglang naging mabigat. Tila narinig niya ang boses ng kanyang ina na tumatawag sa kanyang pangalan sa gitna ng hangin. Wala akong pera, Attorney Santos.
Wala akong maibabayad sa iyo kundi ang aking kahihiyan at ang aking mga luha. Ang boses ni Frida ay parang isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin mahina marupok at tila mawawala na sa anumang sandali. Nakaupo siya sa harap ng isang mesa sa loob ng silid panayam ng presinto. Sa kabila ng makapal na salamin, nakatitig sa kanya ang isang lalaking bago sa kanyang paningin. Malinis ang suot nitong barong, maayos ang pagkakaayos ng buhok at ang kanyang mga mata ay tila dalawang malalim na balon na mahirap arukin ng kailaliman. Ito si Mateo Santos. Hindi tulad ng ibang mga abogado na lumapit kay Frida upang humingi ng malaking halaga, ang lalaking ito ay dumating na may dalang katahimikan na tila ba naiintindihan ang bigat ng kanyang daladala. Hindi ko kailangan ng pera mo, Miss Escalante, ang sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay malalim baritono at may kakaibang awtoridad na nagpatahimik sa ingay ng mga electric fan sa loob ng silid. Nandito ako dahil alam ko ang totoo. Alam kong hindi ikaw ang sumira sa pundasyon ng bahay kubo. Alam kong ikaw ang biktima ng isang mas malaking sabwatan. Napaangat ang ulo ni Frida. Ang kanyang mga mata na namumula sa puyat at pag-iyak ay sinalubong ang titig ni Mateo. Nararamdaman niya ang isang kakaibang panginginig sa kanyang dibdib. Hindi ito kaba kundi isang munting ningas ng pag-asa na matagal na niyang inakalang namatay na noong gabing iyon sa cathedral. Ngunit kasunod nito ay ang matinding pagdududa. Pagkatapos ng ginawa ni na Julian at Luisa, paano pa siya muling magtitiwala sa isang estranghero? Bakit ang tanong ni Frida ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng mesa hanggang sa ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling balat? Anong makukuha mo sa pagtulong sa isang babaeng itinakwil na ng buong mundo? Anong kapalit? Lumingon si Mateo sa paligid, sinisigurong walang nakikinig sa kanilang usapan bago muling tumingin ng direkta kay Frida. Sabihin na nating mayroon akong utang na dapat singilin mula sa mga Rutherford. Isang utang na hindi mababayaran ng pera kundi ng katarungan. Kinuha ni Mateo ang isang malinis at puting panyo mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa maliit na siwang ng mesa. Punasan mo ang iyong mukha, Frida. Ang isang babaeng tulad mo ay hindi dapat nagpapakita ng kahinaan sa harap ng mga kaaway. Ang iyong luha ay ginto, huwag mong sayangin sa mga taong ang puso ay gawa sa bato. Ang simpleng kilos na yon ay tila isang haplos sa sugatang kaluluwa ni Frida. Sa loob ng maraming araw, ang tanging natanggap niya ay pangungutya at marahas na pagtrato. Ang pagpapakita ng kabutihan ni Mateo, gaano man ito kaliit, ay nagdulot ng isang matinding kirot sa kanyang lalamunan. Gusto niyang humikbi, gusto niyang isigaw ang lahat ng kanyang pighati, ngunit pinili niyang lunukin ang bara sa kanyang lalamunan. Binuksan ni Mateo ang kanyang briefcase at naglabas ng isang litrato. Ito ay ang litrato ng lumang warehouse ng Rutherford sa Cavite. Alam mo ba ang lugar na ito? Dito nila itinatago ang mga substandard na materyales na ginagamit nila sa proyekto. At dito rin nila balak itapon ang lahat ng ebidensyang maglilinis sa pangalan mo. Nanlaki ang mga mata ni Frida. Ang impormasyong ito ay hindi dapat alam ng sino man sa labas ng kumpanya. Paano mo nalaman ang tungkol sa warehouse na iyon kahit ako bilang chief engineer ay hindi pinapayagang pumasok doon? Isang mapait at misteryosong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Mateo. Tumayo siya at inayos ang kanyang gamit hudyat na tapos na ang kanilang oras. Sabihin na nating may mga mata ako sa mga lugar na hindi kayang tingnan ng iba. Handa ka na bang makalaya, Frida? Handa ka na bang bawiin ang dangal na ninakaw nila sa iyo? Nararamdaman ni Frida ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Tumingin siya sa panyong ibinigay ni Mateo, pagkatapos ay sa sarili niyang mga kamay na puno ng mantsa ng selda. Ito na ba ang kanyang huling pagkakataon? O isa lamang itong mas malalim na bitag na inihanda ng tadhana? Bago lumabas si Mateo, muli itong lumingon. Ang kanyang huling salita ay tila isang sumpa na bumaon sa isipan ni Frida. Maghanda ka na bukas, ilalabas kita rito. Pero tandaan mo, kapag nasa labas ka na, wala na tayong atrasan. Susunugin natin ang bawat kasinungalingan ng mga Rutherford kahit maging abo pa ang lahat. Naiwang mag-isa si Frida sa loob ng silid panayam. Ang lamig ng semento ay tila hindi na kasing lupit ng dati. Sa kanyang isipan paulit-ulit na naglalaro ang mukha ni Mateo at ang kanyang pangako. Ngunit sa likod ng kanyang pag-asa, may isang maliit na tinig na nagtatanong, sino ka ba talaga, Attorney Mateo Santos? At bakit ang pakiramdam ko ay mas mapanganib ka
kaysa sa mga taong nagpakulong sa akin. Dito na pala ang reyna ng mga magnanakaw. Ang kapal din ng mukha mong bumalik sa lugar na ito, Frida. Akala mo ba ay malilinis ng piyansa ang dumi sa pangalan mo? Ang boses ni Aling Tessie ay humiwa sa mahalumigmig na hangin ng tondo pagkababa ni Frida sa sasakyan ni Mateo. Hindi pa man tuluyang nakalalayo ang itim na sedan ng abogado, ay sinalubong na agad si Frida ng mga matatalim na tingin ng kanyang mga dating kapitbahay. Ang bawat bulong, ang bawat pasaring na naririnig niya habang naglalakad patungo sa kanilang maliit na bahay ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang likuran. Huminto si Frida sa tapat ng kanilang pintuan. Ang dating masiglang kulay ng kanilang tahanan ay tila naglaho na pinalitan ng mga bakas ng sapatos at putik mula sa marahas na pagpapaalis ng mga tauhan ni Rutherford noong nakaraang araw. Ang bawat hakbang niya sa loob ng bahay ay lumilikha ng malungkot na tunog sa lumang sahig na kahoy, tila ba nakikiramay ang bawat sulok ng tahanan sa kanyang pighati. Nanay Rosa, nandito na ako. Tawag ni Frida, ang kanyang boses ay pilit na pinatatatag sa kabila ng panginginig ng kanyang mga tuhod. Walang sumagot. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang huni ng isang sirang electric fan sa sulok. Naglakad siya patungo sa maliit na silid at doon niya nakita ang kanyang ina nakahiga sa isang manipis na kutsyon sa sahig. Ang mukha ni Nanay Rosa na dati ay puno ng sigla ay tila naging isang tuyot na papel, maputla, kulubot at bakas, ang matinding hirap. May benda ang ulo nito na may mantsapa ng natuyong dugo. Napaluhod si Frida sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa nanlalamig na palad ni Nanay Rosa. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit niya sa mga Rutherford, ang lahat ng pait ng pagtataksil ni Luisa ay panandali ang naglaho. Ang tanging nararamdaman niya ay ang isang dambuhalang bigat sa kanyang dibdib, ang bigat ng pananagutan. Nay, patawarin niyo ako kung bakit naging ganito ang buhay natin, bulong ni Frida. Ang bawat salita ay tila bumabara sa kanyang lalamunan, mapait at masakit. Tumayo si Frida at nagtungo sa kanilang maliit na kusina. Kinuha niya ang huling natitirang dakok ng bigas at isinalang ito sa kalan. Habang hinihintay na kumulo ang lugaw, ang katahimikan ng kusina ay tila bumibingi sa kanya. Wala si Mateo. Pagkatapos siyang ihatid at pirmahan ang mga dokumento para sa kanyang pansamantalang kalayaan, umalis agad ang abogado na may malamig na paalam. Hindi alam ni Frida kung saan ito nagpunta o kung kailan ito babalik. Pakiramdam niya ay nasa gitna siya ng isang malawak na karagatan, hawak ang isang marupok na tabla, habang ang mga pating ay nag-aabang sa ilalim. Dahan-dahang hinalo ni Frida ang lugaw. Isang patak ng luha ang hindi niya napigilang kumawala sa kanyang mga mata. Bumagsak ito ng diretso sa loob ng tinitimplang pagkain. Agad niya itong pinunasan gamit ang likod ng kanyang palad, mabilis at marahas. Hindi siya pwedeng umiyak. Ang bawat patak ng luha ay isang karangalan na hindi na niya ibibigay sa mga taong nagpabagsak sa kanya. Kinailangan niyang maging matatag para sa kanyang Nanay Rosa at para sa sarili niyang katarungan. Dinala niya ang mangkok ng lugaw sa tabi ng kanyang ina. Nay, gising na! Kailangan niyong kumain para makainom ng gamot. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Nanay Rosa. Nang makita ang mukha ni Frida, isang mahinang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng matanda sa kabila ng hirap ng paghinga. Frida, anak, alam kong babalik ka. Opo, Nay, hindi ko kayo iiwan, hinding-hindi. Sagot ni Frida habang maingat na sinusubuan ng ina. Ang bawat subo ay tila isang pangako na itinatanim niya sa kanyang puso, isang pangako ng pagbangon. Lumipas ang gabi sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang maliit na bumbilya. Habang nagbabantay sa tulog na ina, napansin ni Frida ang isang bagay na dahan-dahang idinaan sa ilalim ng kanilang pintuan. Isang pulang sobre. Kumaba ang dibdib ni Frida. Ang tunog ng pagtibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Dahan-dahan niyang nilapitan ang pinto at pinulot ang sobre. Walang nakasulat na pangalan sa labas. Nang buksan niya ito, bumagsak sa sahig ang ilang piraso ng litrato. Ang kanyang hininga ay biglang napatigil. Ang mga litrato ay kuha sa isang marangyang bridal boutique. Nakikita roon si Julian, ang kanyang asawa sana, na nakangiting nakayakap mula sa likod ni Maria Luisa habang sinusukatan ang huli ng isang mabulaklak na wedding gown. Ang mukha ni Julian ay puno ng kagalakan, isang kagalakang kailanman ay hindi nito ipinakita kay Frida. Sa likod ng isa sa mga litrato, may nakasulat na mensahe gamit ang pulang tinta
Ang orihinal ay palaging mas magaling kaysa sa panggaya. Huwag kang mag-alala, Frida. Imbitado ka pa rin sa aming bagong simula bilang isang alaala na dapat nang ibaon sa limot. Naramdaman ni Frida ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ang bawat litrato ay tila isang sampal na muling nagpabukas sa kanyang mga sugat. Sino ang nagpadala nito, si Luisa ba upang lalo siyang saktan? O ang mga Rutherford upang takutin siya? O baka naman si Mateo upang paalalahanan siya kung bakit kailangan nilang lumaban? Tumingin si Frida sa kanyang natutulog na ina, pagkatapos ay sa mga litratong hawak niya. Ang takot na kanina lamang ay bumabalot sa kanya ay uwent-unting napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Kung akala nila ay tapos na siya, nagkakamali sila. Ang laya na ibinigay sa kanya ay hindi para magtago, kundi para maging isang bagyo na wawasak sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Hindi mo ba nagustuhan ang regalo ko, Frida? Ang ganda ng wedding gown ko sa picture. Di ba bagay na bagay sa isang babaeng marunong humawak ng kapalaran, hindi tulad mo? Ang boses ni Maria Luisa ay wala ng bakasang tamis at pagkakaibigan na ipinamalas niya sa loob ng presinto noong nakaraang gabi. Sa loob ng isang malit at lumang cafe sa dulo ng kalsada, ang lugar kung saan sila dating nagbabahagi ng isang baso ng palamig noong mga panahong wala pa silang pera, nakaupo si Luisa na tila isang reyna. Suot niya ang isang mamahaling seda na blusa at ang kanyang mga kuko ay bagong linis at kumikinang sa ilalim ng bumbilya. Sa harap niya si Frida ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa ibabaw ng mesa, mahigpit na nakahawak sa baso ng tubig na hindi pa niya nababawasan. Ang lamig ng baso ay nanunuot sa kanyang balat, ngunit ang apoy sa kanyang dibdib ay mas matindi pa. Bakit, Luisa, higit 20 taon tayong magkasama? Itinuring kitang kapatid higit pa sa dugo. Ang sabi ni Frida, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may panginginig ng matinding pighati. Ganoon ba kababa ang halaga ng pagkakaibigan natin para ipagpalit mo sa isang lalaking tulad ni Julian? Isang mapait na halakhak ang lumabas sa mga labi ni Luisa. Inilabas niya ang kanyang cellphone at inilapag ito sa mesa. Ipinapakita ang isang video ni Frida na dinadala ng mga pulis. Pagkakaibigan, Frida, huwag kang mapagkunwari. Sa loob ng 20 taon ako ang laging nasa likod mo. Ikaw ang matalino, ikaw ang magaling na engineer, ikaw ang mapapangasawa ng isang Rutherford. At ako ang taga-bitbit mo ng bag. Ako ang taga-ayos ng mga dokumento mo. Pagod na akong maging anino mo. Kaya mo ako ipinagkanulo, kaya mo binura ang mga ebidensya. Tanong ni Frida, ang bawat salita ay tila bumabara sa kanyang lalamunan. Ginawa ko ang dapat kong gawin para makaalis sa putikan ng tondo, Sagot ni Luisa habang tinitingnan ang kanyang sariling refleksyon sa screen ng cellphone. At huwag kang mag-alala para kay Julian. Masaya siya sa akin. Mas masaya kaysa noong kasama ka niya. Actually, may kailangan kang malaman. I'm pregnant, Frida. Magkakaroon na ng tagapagmana ang mga Rutherford at hindi ikaw ang ina. Ang balitang iyon ay tila isang dambuhalang kanyon na nagpasabog sa huling pira-piraso ng puso ni Frida. Naramdaman niya ang pag-ikot ng paligid, ang ingay ng mga sasakyan sa labas ay tila naging isang malabong ugong. Ang pamilyang pangarap niyang buuin, ang lalaking akala niya ay sa kanya lamang, ay pag-aari na ngayon ng taong itinuturing niyang kapatid. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kafe. Pumasok si Julian, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa, ngunit agad na nagbago ang ekspresyon nang makita si Frida. Agad siyang lumapit at tumayo sa likod ni Luisa. Inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng babae sa isang paraang nagpapakita ng protection. Anong ginagawa mo rito, Frida? Hindi ka ba napapagod na manggulo? Ang asik ni Julian. Ang kanyang boses ay wala ng kahit katiting na pag-ibig, kundi purong pandidiri. Stay away from us. Huwag mong madamay ang anak ko sa mga kabaliwan mo. Isa kang kriminal at mananatili kang ganoon sa mata ng batas. Tumingin si Frida kay Julian, pagkatapos ay kay Luisa na may mapang-uring ngiti. Sa gitna ng matinding sakit, isang kakaibang pakiramdam. Ang biglang sumibol sa loob niya, isang pakiramdam ng kalayaan. Ang lahat ng bigat na daladala niya para sa dalawang taong ito ay biglang naglaho. Dahan-dahang tumayo si Frida. Inayos niya ang kanyang simpleng damit at tiningnan sila ng diretso sa mga mata. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Ang kanyang katahimikan ay tila isang pader na hindi nila kayang tibagin. Huwag kayong mag-alala, Julian. Hindi ko kayo guguluhin dahil hindi kayo karapat-dapat sa oras ko.
Ang sabi ni Frida, ang kanyang boses ay malamig at matalas tulad ng isang bagong hasang patalim. Salamat, Luisa. Salamat dahil kinuha mo ang basura sa buhay ko. Ngayong wala na kayo sa daan ko, mas malinaw ko na nakikita ang dapat kong gawin. At Julian, baka gusto mong tingnan ng mabuti ang mga materyales na dumarating sa bahay kubo ngayon. Baka magulat ka kung sino talaga ang nagnanakaw sa ilalim ng ilong mo. Bago pa man makasagot ang dalawa, mabilis na lumabas si Frida ng cafe. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa semento ay tila isang ritmo ng pagbangon. Ngunit hindi pa man siya nakalalayo, narinig niya ang biglang pag-ring ng cellphone ni Julian sa loob ng cafe. Ang tunog ng pagkataranta ni Julian ay umabot hanggang sa labas. Sumpasabog ang main water line sa site, kumuho ang pundasyon ay. Ang sigaw ni Julian, ang boses nito ay puno ng takot at gulat. Napahinto si Frida sa gilid ng kalsada. Lumingon siya ng bahagya at nakita si Julian na mabilis na lumabas ng cafe na mumutla. At tila mawawalan ng malay habang si Luisa ay naiwang nakatayo na may bakas ng pangamba sa mukha. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Frida. Ang karma ay tila hindi na nakapaghintay ng matagal. Maupo ka, Frida. Huwag kang mahiya. Kahit na tinangka mong sirain ang pangalan namin, marunong pa rin kaming tumanggap ng panauhin, lalo na ang isang ligaw na kaluluwang tulad mo. Ang boses ni Doña Amalia Rutherford ay kasing tamis ng pulot, ngunit ang bawat salita ay may dalang lason na unti-unting pumapatay sa hangin sa loob ng marangyang library ng mansyon. Nakaupo ang matanda sa isang selyang gawa sa mamahaling nara, ang kanyang mga kamay na may suot na naglalakihang diamante ay maingat na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang paligid ay puno ng amoy ng lumang libro at mamahaling pabango, isang kapaligirang sadyang idinisenyo upang iparamdam kay Frida kung gaano siya kaliit sa mundong ito. Nanatiling nakatayo si Frida. Ang kanyang mga binti ay nanghihina, ngunit pinilit niyang panatilihing diretso ang kanyang likod. Sa loob ng silid na ito, ang bawat palamuti ay tila sumisigaw ng kapangyarihan na wala siya. Bakit niyo ako pinatawag, senyora? Ang tanong ni Frida, ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng pagpintig ng ugat sa kanyang sentido. Kung balak niyo akong takutin, tapos na tayo sa bahaging iyon. Wala na kayong kayang kunin sa akin na hindi niyo pa nakuha. Isang mahinang tawa ang lumabas sa mga labi ni Amalia. Kinuha niya ang isang kulay gintong tseke mula sa ibabaw ng mesa at itinulak ito patungo sa dulo. Huwag tayong maging madrama, Frida. Reality check lang. Ang Nanay Rosa mo ay nangangailangan ng operasyon at mamahaling gamot. Ang bahay niyo sa Tondo ay tila guguho na sa susunod na ulan. Sa tingin mo ba ay mabubuhay kayo sa katarungan? Ang katarungan ay para lamang sa mga taong may pambayad sa korte. Tumingin si Amalia ng diretso sa mga mata ni Frida. Ang kanyang mga mata ay tila sa isang ahas na nag-aabang ng tamang pagkakataon upang tumuka. Pirmahan mo lang ang dokumentong ito, isang pag-amin na ikaw ang nagkamali sa disenyo ng bahay kubo dahil sa kapabayaan. Sa kapalit, ang checking ito ay sapat na para sa pagpapagamot ng nanay mo at isang bagong buhay sa probinsya. Maging practical ka, iha. Huwag mong hayaang mamatay ang nanay mo dahil lang sa iyong amor propyo. Naramdaman ni Frida ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang alok ni Amalia ay isang direktang pag-atake sa kanyang pinakamahinang bahagi, ang kanyang pagmamahal sa ina. Sa loob ng kanyang isipan, nakikita niya ang mukha ni Nanay Rosa na nahihirapan sa bawat hininga. Ang bawat sentimo ng checking iyon ay tila isang hininga para sa kanyang ina, ngunit alam niyang ito ay hiningang galing sa impyerno. Ang tawag niyo rito ay praktikalidad. Ang sabi ni Frida, ang kanyang boses ay mababa at puno ng puot. Pero ang tawag ko rito ay pambababoy sa katotohanan. Akala niyo ba ay mabibili niyo ang lahat? Ang anak niyo ang nagnakaw, senyora. Ang anak niyo ang pumatay sa mga manggagawa dahil sa kasakiman niya sa sugal. Biglang nagbago ang mukha ni Amalia. Ang mapagkunwaring tamis ay napalitan ng isang mapanghamak na galit. Tumayo siya, ang tunog ng kanyang pagtayo ay tila isang babala ng paparating na unos. Ang anak ko ay isang Rutherford, at ikaw ay isang basura na pinulot lang namin sa kalsada. Huwag mong kalilimutan kung sino ang nagbigay sa iyo ng pagkakataong makasuot ng telang hindi mo kayang bilhin. Lalabas na sana si Amalia upang tawagin ang mga security nang biglang may tumawag sa kanyang cellphone. Mabilis itong lumabas ng library upang sagutin ang tawag. Iniwan si Frida na nag-iisa sa gitna ng karangyaan at kasinungalingan. Sa gitna ng katahimikan, nakuha ng pansin ni Frida ang isang maliit na frame
na nakataob sa ibabaw ng side table malapit sa isang lihim na pintuan ng library. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan niya itong itinayo. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa loob ng frame ay ang isang lumang litrato ng isang babaeng may malungkot na mga mata. Suot ang isang simpleng uniforme ng katulong. Sa tabi ng babae ay isang batang lalaki na may pamilyar na mga mata, ang mga mata ni Mateo. Ngunit ang mas nakagigimbal ay ang sulat kamay sa likod ng litrato na bahagyang nakasilip para sa aking tanging pag-asa, Mateo. Huwag mong kakalimutan ang ginawa nila sa atin. Narinig ni Frida ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa labas ng pinto. Mabilis niyang ibinalik ang frame sa pagkakataob. Sa kanyang isipan ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagsisimulang magdugtong, ngunit ang larawang nabubuo ay mas madilim kaysa sa inaasahan niya. Muling bumukas ang pinto, ngunit hindi si Amalia ang pumasok. Mula sa anino ng madilim na pasilyo ng mansyon, lumabas si Mateo Santos. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay walang emosyon habang nakatingin kay Frida. Hindi siya dapat narito. Hindi siya dapat malayang nakagagalaw sa loob ng mansyon ng mga Rutherford. Anong ginagawa mo rito, Mateo? Ang bulong ni Frida, ang kanyang hininga ay naging mababaw sa takot at kalituhan. Hindi sumagot si Mateo. Sa halip, dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang daliri sa kanyang mga labi hudyat na manahimik. Sa sandaling iyon, narinig ni Frida ang boses ni Amalia mula sa kabilang silid na tila may kausap na seryoso. Nagawa ko na ang lahat para mapatahimik ang babaeng iyon, Mateo. Siguraduhin mong hindi mabibigo ang plano natin. Ang mundo ni Frida ay tila gumuho sa pangalawang pagkakataon. Ang lalaking akala niya ay kanyang tagapagligtas, ang tanging taong pinagkatiwalaan niya sa gitna ng dilim, ay kasabwat pala ng reyna ng mga kasinungalingan. Ang bawat hakbang ni Mateo patungo sa kanya ay tila isang tunog ng hatol na wala na siyang matatakbuhan. Huwag kang titingin sa akin ng ganyan, Frida. Sa mundong ito, ang tiwala ay isang marangyang bagay na hindi mo kayang bayaran. Ang boses ni Mateo Santos ay kasing lamig ng marmol sa sementeryo habang nakatayo siya sa harap ni Frida sa loob ng madilim na pasilyo ng mansyon. Ang bawat salita niya ay tila isang hampas ng malakas na alon na nagpabagsak sa huling muog ng pag-asa ni Frida. Kanina lamang sa loob ng library narinig niya ang boses ni Doña Amalia. Nakausap si Mateo isang pag-uusap na tila nagkukumpirma sa kanyang pinakamatinding takot. Hindi nakasagot si Frida. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog, bawat paglunok ay nagdudulot ng hapdi. Tiningnan niya ang lalaking ito, ang lalaking nagbigay sa kanya ng panyo, ang lalaking nangakong ililigtas siya, na ngayon ay malayang nakatayo sa teritoryo ng kanyang mga kaaway. Kasabwat kanila. Ang pabulong na sabi ni Frida, ang kanyang boses ay nanginginig sa puot at bighati. Lahat ng ito, ang pagliligtas mo sa akin sa presinto, ang mga pangako mo, bahagi lang ng laro niyo ni Doña Amalia. Isang mapait na ngiti, ang gumuhit sa mga labi ni Mateo, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling blangko, walang kahit anong emosyon na mababasa. Ang laro ay mas malalim kaysa sa iniisip mo, Frida. Pero hindi si Amalia ang nagpapatakbo nito. Sumunod ka sa akin. Bago pa man makapagtalo si Frida, hinawakan ni Mateo ang kanyang braso nang mahigpit, hindi upang saktan, kundi upang pigilan ang anumang balak niyang pagtakas. Inakay siya nito palabas ng mansyon sa pamamagitan ng isang lihim na pinto sa likuran. Isinakay siya ni Mateo sa sasakyan at mabilis na pinaharurot ito palayo sa karangyaan ng Makati patungo sa isang lugar na hindi pamilyar kay Frida. Huminto ang sasakyan sa isang liblib at tahimik na sementeryo sa probinsya. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ihip ng hangin sa mga puno ng kawayan at ang malayong huni ng mga kuliglig. Inakay ni Mateo si Frida patungo sa isang maliit at simpleng puntod na natatabunan na ng mga tuyong dahon. Dito nakahimlay ang katotohanan na pilit nilang ibinaon. Ang sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay gumaralgal sa unang pagkakataon. Ang babaeng nasa litratong nakita mo sa mansyon. Siya ang nanay ko, si Elena. Isang simpleng katulong na pinangakuan ng pag-ibig ng asawa ni Amalia, ngunit itinapon sa kalsada nang malaman nilang nagdadalang tao siya sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Frida habang nakatingin sa nakasulat sa krus, Elena Santos. Pinalaki ako ni nanay sa hirap, habang ang mga Rutherford ay nagpapakasasa sa yaman, na dapat ay bahagi rin ako,
Patuloy ni Mateo ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Namatay ang nanay ko sa sakit at gutom dahil sa pang-aapi ni Amalia. Kaya huwag mong sasabihin kasabwat nila ako. Ginagamit ko lang si Amalia. Pinaniniwala ko siyang kontrolado niya ako para makuha ko ang lahat ng kailangan ko upang mapabagsak sila. Tumingin si Mateo nang direkta kay Frida ang kanyang mga mata ay naglalayab sa galit at bighati. Kailangan kita, Frida. Ikaw ang susi dahil ikaw ang nakakaalam ng bawat butas sa kanilang mga proyekto. Ikaw ang pawn na itatapat ko sa kanilang queen. Pero huwag kang magkakamaling isiping ginagawa ko ito para sa iyo. Ginagawa ko ito para sa katarungang ipinagkait sa nanay ko. Naramdaman ni Frida ang isang matinding lito sa kanyang puso. Ang galit na nararamdaman niya para kay Mateo ay unti-unting nahahaluan ng isang masakit na pakikiramay. Pareho silang biktima ng parehong pamilya, parehong sugatan, ngunit magkaiba ang paraan ng pakikipaglaban. Gagamitin mo rin ako. Ang sabi ni Frida, ang kanyang boses ay mababa. Ano ang pinagkaiba mo sa kanila kung gagamitin mo rin ang kapwa mo para sa pansariling layunin? Ang pinagkaiba, ang tanong ni Mateo habang humahakbang papalapit kay Frida hanggang sa maramdaman nito ang mainit na hininga ng lalaki. Ang pinagkaiba ay bibigyan kita ng pagkakataong makaganti. Bibigyan kita ng lakas na hindi mo kayang makuha mag-isa. Pero tandaan mo, Frida, sa oras na sumama ka sa akin sa landas na ito, wala nang balikan. Susunugin natin ang bawat pundasyon ng mga Rutherford, kahit maging abo pa ang lahat ng pangarap mo. Sa gitna ng katahimikan ng sementeryo, isang malamig na hangin ang umihip, tila isang pagsang-ayon ng mga kaluluwang ligaw. Naramdaman ni Frida ang bigat ng desisyong nasa harap niya. Bago pa man makasagot si Frida, biglang tumunog ang cellphone ni Mateo. Isang mensahe ang dumating na nagpabago sa kanyang ekspresyon. Nalaman na ni Amalia na nawawala ka sa mansyon. Nagpadala na siya ng mga tauhan para hanapin tayo. Hindi na ligtas dito. Ngunit bago sila makabalik sa sasakyan, isang nakasisilaw na ilaw mula sa isang malaking truck ang biglang bumungad sa bukana ng sementeryo. Ang tunog ng mabilis na pagpapatakbo ng makina ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, tila isang halimaw na handang sumagasa. Mateo, sigaw ni Frida nang makita ang truck na diretsong patungo sa kanila. Yumuko ka, Frida. Ang sigaw ni Mateo ay mas mabilis pa sa kidlat habang marahas niyang hinila ang braso ni Frida at itinulak ito sa likod ng isang malaking punong nara. Kasabay nito ang nakatutulig na tunog ng pagbangga ng truck sa pader ng sementeryo, ang paglipad ng mga pira-pirasong bato at semento sa paligid, at ang pag-atungal ng makina na tila isang nagngangalit na hayop. Sa gitna ng alikabok at usok, naramdaman ni Frida ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ayos ka lang ba? Bulong ni Mateo. Ang kanyang hininga ay mainit sa pisngi ni Frida. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit pa ring nakahawak sa balikat ng babae, isang proteksyong hindi inaasahan ni Frida mula sa isang lalaking nagsabing gagamitin lang siya bilang isang kagamitan sa paghihiganti. Aayos lang ako. Sagot ni Frida bagamat ang kanyang boses ay nanginginig. Sa ilalim ng dilim, nakita nila ang truck na mabilis na umatras. Ang mga gulong nito ay humuhukay sa lupa. Bago ito muling humarurot palayo, iniwan silang balot ng takot at katahimikan. Kinabukasan, hindi pinayagan ni Frida ang sarili na maging biktima ng takot. Sa halip na magtago, pinili niyang magtungo sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, ang relocation site ng mga manggagawa ng Bahay Kubo Project. Dito sa gitna ng mga barong-barong na gawa sa tagpi-tagping yero at kahoy, naroon ang mga pamilyang nawalan ng ama at asawa dahil sa gumuhong pundasyon. Engineer Frida, bakit ka pa bumalik dito? Ang boses ni Mang Cardo, ang matandang foreman na naging kanang kamay ni Frida, ay puno ng pait. Nakaupo ang matanda sa isang silya. Ang kanyang binti ay may balot ng maruming benda dahil sa tinamong sugat sa aksidente. Akala namin ay kasabot ka ng mga Rutherford na nagnakaw sa amin. Mang Cardo, tingnan niyo ako. Ang pakiusap ni Frida habang dahan-dahang lumuluhod sa harap ng matanda. Binaliwala ang dumi sa kanyang palda. Nabilanggo ako, nawalan ako ng dangal, at ngayon pati ang buhay ko ay pinagtatangkaan. Sa tingin niyo ba ay gagawin ko iyon kung kasabot ako? Kinuha ni Frida ang isang maliit na medical kit mula sa kanyang bag at dahan-dahang sinimulang linisin ang sugat ni Mang Cardo. Ang bawat kilos niya
ay puno ng pag-iingat at malasakit, isang bagay na matagal nang hindi naramdaman ng mga manggagawa mula sa kanilang mga boss. Ang katahimikan ay nabalot ng damdamin habang ang mga bata at kababaihan sa paligid ay unti-unting lumalapit, pinagmamasdan ng engineer na dati ay tinitingala nila. Ma'am, patawad, bulong ni Mang Cardo, ang kanyang mga mata ay unti-unting nagtubig. Akala namin ay tinalikuran niyo na kami. Hinding-hindi ko kayo tatalikuran, Mang Cardo. Dahil ang katarungan niyo ay katarungan ko rin, sagot ni Frida. Tumayo ang matanda, pilit na tinitiis ang kirot at pumasok sa loob ng kanyang maliit na dampa. Nang lumabas siya, may hawak na siyang isang luma at maduming notebook, ang logbook ng Kong Chung na dapat ay nawala na noong gabi ng aksidente. Itinatago ko ito, ma'am. Alam kong darating ang araw na hahanapin niyo ito, sabi ni Mang Cardo habang iniaabot ang notebook. Nandyan ang listahan ng mga materyales na dinala ni Julian Rutherford sa site. Ang mga sementong puro buhangin, ang mga bakal na kinalawang na bago pa man gamitin. Lahat ng iyan ay may pirma niya, hindi sa inyo. Nanginginig ang mga kamay ni Frida habang binubuklat ang bawat pahina. Ito ang ebidensyang kailangan niya, ang pisikal na katotohanang hindi kayang burahin ng anumang computer virus ni Luisa. Sa bawat numero at lagda, nararamdaman ni Frida ang bigat ng kasalanan ng mga Rutherford. Salamat, Mang Cardo. Hindi niyo alam kung gaano ito kahalaga. Ang sabi ni Frida, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa bagong determinasyon. Ngunit ang sandali ng pag-asa ay muling nabulabog. Isang bata ang mabilis na tumakbo patungo sa kanila, ang mukha ay puno ng takot. Mang Cardo, ma'am, may mga lalaking nakaitim sa labas. Hinahanap daw ang babaeng engineer. Napatingin si Frida sa bukana ng relocation site. Doon nakatayo ang tatlong lalaking may matitigas na mukha, ang kanilang mga kamay ay nakatago sa loob ng kanilang mga jacket. Hindi sila mga pulis. Sila ang mga linis kaso ng pamilya Rutherford, mga taong binabayaran upang ibaon ng tuluyan ang anumang ebidensyang buhay. Ma'am, sa likod, daan kayo sa sapa, ang sigaw ni Mang Cardo habang pilit na humaharang sa daan upang bigyan ng pagkakataon si Frida. Niyakap ni Frida ang notebook sa kanyang dibdib. Ang pakiramdam ng papel sa kanyang balat ay tila isang sandata. Kailangan niyang mabuhay. Hindi na lang para sa kanyang sarili o para sa kanyang ina, kundi para sa mga boses na ito na matagal nang pinatahimik ng kapangyarihan. Habang tumatakbo siya patungo sa madilim at mabahong eskinita, narinig ni Frida ang malakas na sigaw ng mga lalaki sa likuran niya. Ang bawat hakbang niya sa putikan ay tila isang pakikipagkarera sa kamatayan, habang ang anino ng panganib ay unti-unting lumalapit. Dito siya dumaan. Hanapin niyo ang babaeng yon. Huwag niyo siyang hahayaang makalabas ng buhay. Ang sigaw ng mga lalaki ay umalingaw-ngaw sa makitid at madilim na eskinita ng relocation site. Ramdam ni Frida ang malapot na putik na bumabaon sa kanyang mga paa, sa bawat hakbang ang mabahong amoy ng kanal na humahalo sa malakas na pintig ng kanyang takod. Mahigpit niyang niyayakap ang logbook ni Mang Cardo sa kanyang dibdib, tila ba ito ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang hininga. Sumiksik siya sa isang maliit na siwang sa pagitan ng dalawang naglalakihang container van, pinipigilan ng sarili na huminga ng malakas habang naririnig ang mabibigat na yabag ng sapatos ng mga humahabol sa kanya sa labas. Isang itim na anino ang biglang sumulpot sa dulo ng pasilyo. Bago pa man makasigaw si Frida, isang mainit at malaking palad ang tumakip sa kanyang bibig. Huwag kang maingay, ako ito, bulong ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid sa paligid. Hindi na nagdalawang isip si Frida, hinayaan niyang hilaan siya ni Mateo patungo sa isang luma at kalawanging sasakyan na nakaparada sa dilim. Nang makalayo na sila sa panganib, huminto sila sa isang maliit at abandonadong apartment sa labas ng lungsod. Sa loob ng silid na tanging isang bumbilya lamang ang nagbibigay ng liwanag, inilabas ni Frida ang logbook. Ngunit hindi lamang iyon ang nakuha niya. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na memory card na nakuha niya mula sa isang sirang camera sa construction site. Bago siya maaresto noon, isang bagay na itinago niya sa loob ng isang butas sa pader na tanging siya lang ang nakakaalam. Engineer ka, Frida? Gamitin mo ang talino mo para baligtarin ang mundo nila. Ang sabi ni Mateo habang pinapanood ang nanginginig na mga kamay ng babae. Gamit ang isang lumang laptop, sinimulan ni Frida ang mabusising proseso ng pag-recover ng mga buradong file.
Ang tunog ng mabilis na pagpindot sa keyboard ay ang tanging musika sa loob ng silid. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa screen, naghahanap ng kahit anong butas sa depensa ng mga Rutherford. Pagkalipas ng ilang oras, isang malabo ngunit malinaw na video ang lumitaw. Ito ay kuha sa gabi, bago ang aksidente nakikita roon si Julian na may kausap na isang supplier, abot-abutan ng isang makapal na sobre ng pera habang itinuturo ang mga substandard na bakal. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Frida. Akala nila ay sapat na ang burahin ang digital footprint ko. Nakalimutan nilang ako ang nag-setup ng security system ng site na iyon. Hindi na naghintay si Frida ng bukas. Gamit ang isang hindi matukoy na numero, nagpadala siya ng isang maikling mensahe kay Julian. Walang litrato, walang banta, kundi isang simpleng pangungusap lamang. Kumusta ang mga utang sa Macau, Julian? Akala mo ba ay baon na sila kasama ng pundasyon ng bahay kubo? Samantala sa loob ng marangyang mansyon ng mga Rutherford, ang katahimikan ng gabi ay binasag ng biglang pagtunog ng cellphone ni Julian sa ibabaw ng kanyang nightstand. Pagkabasa sa mensahe, biglang namutla ang lalaki. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang butil-butil na pawis ay lumabas sa kanyang noo sa kabila ng lamig ng aircon. Dali-dali siyang bumangon at nagtungo sa kanyang study room. Kinuha niya ang isang lihim na folder mula sa loob ng vault at nagsimulang magsunog ng ilang mga resibo. Ang apoy mula sa lighter ay nagbibigay ng isang nakatatakot na liwanag sa kanyang mukha na puno ng takot at paranoia. Julian, anong ginagawa mo rito sa oras na ito? Napatalon si Julian sa gulat nang marinig ang boses ni Maria Luisa mula sa pintuan. Nakatayo ang babae, suot ang kanyang mamahaling robe, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa habang nakatingin sa usok na lumalabas mula sa basurahan. Wala ito, Luisa. Mga lumang dokumento lang na hindi na kailangan. Mabilis na sagot ni Julian, pilit na itinatago ang takot sa kanyang boses. Ngunit hindi tanga si Luisa. Lumapit siya at nakita ang isang maliit na bahagi ng papel na hindi pa tuluyang natutupok ng apoy. May nakasulat doon na halaga ng pera at ang pangalan ng isang kasino sa Macau. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Ang tiwalang pilit nilang binuo sa ibabaw ng pagkakanulo kay Frida ay nagsisimula ng mabitak. Nagsisinungaling ka sa akin, Julian. Bulong ni Luisa, ang kanyang boses ay puno ng panganib. Huwag mong kakalimutang nasa iisang bangka lang tayo. Kapag lumubog ako, sisiguraduhin kong kasama kitang lulunurin ng mga kasalanan mo. Sa labas ng mansyon, ang hangin ay naging mas malamig, tila nagbabadya ng isang malaking pagsabog. Ang bitag na inihanda ni Frida ay nagsisimula ng kumagat, hindi sa laman kundi sa mismong kaluluwa ng mga taong nagtangka sa kanyang buhay. Ang maringal na ballroom ng Manila Hotel ay nagniningning sa ilalim ng dambuhalang mga chandelier na kristal. Ang bango ng libu-libong puting lilies ay bumabalot sa buong paligid, pilit na itinatago ang amoy ng luma at bulok na sistema sa likod ng marangyang pagtitipon. Ngayong gabi, ang pamilya Rutherford ay nagdiriwang ng engrandeng engagement party ni na Julian at Maria Luisa, isang masalimuot na palabas upang linlangin ang publiko at burahin ang ingay ng iskandalo sa bahay kubo. You look stunning, iha. Iyan ang dapat na hitsura ng isang tunay na Rutherford, ang bulong ni Doña Amalia habang inaayos ang diamanteng kwintas sa leeg ni Luisa. Ang matanda ay nakasuot ng terno na kulay ginto, ang bawat kilos ay puno ng pagmamalaki na tila ba wala silang tinatapakan na buhay. Salamat po, Mommy Amalia. Sagot ni Luisa, ang kanyang boses ay puno ng tamis na tila lason. Hinahaplos niya ang kanyang tiyan na wala pa namang bakas ng paglaki, isang sadyang kilos upang makuha ang atensyon ng mga bisita. Gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat sa pamilyang ito. Si Julian naman ay nakatayo sa isang sulok, mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang baso ng champagne. Ang tunog ng marahang tawanan ng mga bisita at ang banayad na tugtog ng violin ay hindi sapat upang patahimikin ang takot sa kanyang dibdib. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mensaheng natanggap niya kagabi. Ang bawat sulyap ng mga tao ay tila isang mapanghusgang mata para sa kanya. Ngunit ang lahat ng ingay at kagalakan ay biglang naputol nang bumukas ang dambuhalang pinto ng ballroom. Ang lahat ng mata ay lumingon sa iisang direksyon. Doon sa gitna ng liwanag nakatayo si Frida Escalante. Hindi siya suot ng mamahaling gown. Suot niya ang isang simpleng itim na bestida na lalong nagpadunong sa kanyang maputlang balat. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod
at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng luha o takot. Para siyang isang magandang multo na nagmula sa nakaraan upang maningil. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng semento. Ang tunog ng pagbagsak ng isang kutsara sa sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng tensyon. Dahan-dahang naglakad si Frida patungo sa gitna ng silid. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila isang martilyo na pumupukpok sa konsensya ng mga Rutherford. Frida, anong ginagawa ng babaeng ito rito? Ang matining na sigaw ni Luisa, ang kanyang maskara ng pagiging graceful, ay biglang nabitak. Security, paalisin niyo ang kriminal na ito. Huwag kang masyadong excited, Luisa. Nandito lang ako para magbigay ng regalo para sa inyong bagong simula. Ang malamig na sabi ni Frida. Inilapag niya ang isang maliit at itim na kahon sa ibabaw ng mesa sa harap ni na Julian. Nanginginig ang mga kamay ni Julian nang buksan niya ang kahon. Ang lahat ng bisita ay nakipagsiksikan upang makita ang laman. Inasahan nilang bomba o isang nakasusuklam na bagay, ngunit ang nakita nila ay isang pira-pirasong tipak ng semento na may mga kalawanging bakal, isang bahagi ng gumuhong pundasyon ng bahay kubo. Yan ang pundasyon ng inyong relasyon, Julian. Ang boses ni Frida ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, matatag at puno ng awtoridad. Gawa sa substandard na materyales, punong-puno ng kasinungalingan at nakatayo sa ibabaw ng mga taong pinatay nyo dahil sa kasakiman. How dare you? Sigaw ni Amalia, humahakbang siya palapit kay Frida. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Wala kang ebidensya, pura kang paninirang puri. Sinalubong ni Frida ang titig ni Amalia. Ang gintong sandali na ito ay tila tumigil ang mundo. Ang taas ng noo ni Frida ay mas matayog pa kaysa sa diamanteng suot ng matanda. Ang ebidensya ay hindi laging nakikita sa papel, senyora. Minsan naririnig ito sa boses ng mga taong hindi nyo na kayang patahimikin. Enjoy your party dahil ito na ang huling gabing makakatulog kayo ng mahimbing. Mabilis na tumalikod si Frida at lumakad palabas, iniwan ang ballroom na balot ng bulong-bulungan at kahihiyan. Si Luisa ay nagsimulang mag-hysterical, sumisigaw ng kung ano-anong masasakit na salita, habang si Julian ay nakatitig lamang sa tipak ng semento, tila nakikita roon ang sarili niyang katapusan. Nang makalabas si Frida sa hotel, ang malamig na hangin ng gabi ay humalik sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang kamay ni Mateo sa kanyang balikat, isang tahimik na suporta na nagbigay sa kanya ng lakas. Ngunit sa loob ng hotel, ang galit ni Doña Amalia ay umabot na sa sukdulan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na nag-dial ng isang numero. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa direksyong dinaanan ni Frida. Tapusin niyo na siya ngayong gabi. Ang utos ni Amalia, ang boses ay parang isang bulong mula sa impyerno. I don't care how you do it. Make sure she never reaches the hearing tomorrow. Ibaon niyo siya sa ilalim ng lupa kung saan siya nararapat. Dito muna tayo, ligtas tayo rito sa loob ng ilang oras. Ang boses ni Mateo ay bahagyang nangangatal habang maingat niyang itinitigil ang sasakyan sa harap ng isang luma at abandonadong bahay kubo sa gilid ng dagat. Malayo ang lugar na ito sa kinang ng Makati at sa ingay ng tondo. Ang tanging naririnig ay ang ritmo ng mga alon na humahalik sa dalampasigan at ang mahinang ihip ng hangin na may dalang amoy ng asin. Sa loob ng madilim na sasakyan, naramdaman ni Frida ang matinding panginginig ng kanyang buong katawan. Kanina lamang ang mga lalaking ipinadala ni Doña Amalia ay muntik na silang maabutan. Kung hindi dahil sa mabilis na pag-iwas ni Mateo, marahil ay dugo ang bangkay na sila sa gilid ng kalsada. Mateo, ang braso mo! Ang bulong ni Frida nang mapansin ang mantsa ng dugo na unti-unting kumakalat sa puting polo ng abogado. Isang pira-pirasong bubog mula sa basag na bintana ng sasakyan ang bumaon sa kanyang balat. Wala ito. Gasgas lang. Tipid na sagot ni Mateo, pilit na itinatago ang kirot. Ngunit sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakita ni Frida ang pamumutla ng lalaki. Pumasok sila sa loob ng kubo. Gamit ang isang gasera, nagkaroon ng bahagyang liwanag ang maliit na silid. Pinaupo ni Frida si Mateo sa isang lumang bangko at kinuha ang kanyang maliit na medical kit. Dahan-dahan niyang ginupit ang tela ng polo ni Mateo upang makita ang sugat. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nagsimulang mapuno ng isang kakaibang tensyon, hindi tensyon ng takot, kundi ng isang malalim na ugnayan na matagal nilang pilit na itinatago. Habang nililinis ni Frida ang sugat gamit ang alcohol, nararamdaman niya ang bawat pagpigil ng hininga ni Mateo. Ang kanyang mga daliri
ay dahan-dahang humahaplos sa balat ng lalaki, isang haplos na puno ng pag-iingat at pasasalamat. Bakit mo ginagawa ito, Mateo? Tanong ni Frida nang hindi tumitingin sa mga mata nito. Sabi mo gagamitin mo lang ako bilang pawn, pero kanina, itinaya mo ang buhay mo para iligtas ako. Bakit? Sandaling tumahimik si Mateo. Tumingin siya sa labas ng bintana kung saan ang dagat ay tila isang madilim na salamin ng kanyang sariling kaluluwa. Noong bata ako pinanood ko kung paano mawalan ng lahat ang nanay ko. Wala akong nagawa kundi ang umiyak habang hinihila siya palabas ng mansyon ng mga Rutherford. Ngayong gabi nang makita kitang nasa panganib, hindi ko na kayang hayaang maulit iyon. Hindi ka lang isang pawn sa akin, Frida. Ikaw ang katarungang hindi ko nakuha para sa nanay ko. Dahan-dahang inangat ni Frida ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Mateo. Sa loob ng maliit na silid na iyon, nawala ang pader na namamagitan sa kanila. Nakita ni Frida ang sugatang batang lalaki sa likod ng matikas na abogado at nakita naman ni Mateo ang matatag na babaeng nagkubli ng kanyang sakit sa likod ng katalinuhan. Inabot ni Mateo ang kamay ni Frida, ang kanyang mga daliri ay marahang pumatong sa likod ng palad ng babae. Ang init ng kanyang balat ay tila isang gamot sa nanlalamig na puso ni Frida. Dahan-dahang inilapit ni Mateo ang kanyang mukha sapat na upang maramdaman ni Frida ang bawat hininga nito sa kanyang noo. Panggako, Frida, bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Pagkatapos ng bukas, wala nang mananakit sa iyo. Hindi mo na kailangang magtayo ng gusali para sa ibang tao. Hayaan mong ako ang maging pundasyon mo. Hayaan mong ako ang maging tahanan mo. Isang kilig na hindi maipaliwanag ang dumaloy sa buong pagkatao ni Frida. Ang pakiramdam na may isang taong handang lumaban para sa kanya, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa tunay na pagpapahalaga, ay nagdulot ng isang matinding pag-apaw ng emosyon. Dahan-dahan niyang isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo, ipinikit ang kanyang mga mata habang ninanamnam ang sandali ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. Sila ay nanatiling ganoon sa loob ng mahabang sandali, dalawang sugatang kaluluwa na nakatagpo ng panandaliang hilom sa piling ng isa't isa. Ngunit ang kapayapaan sa loob ng kubo ay biglang nabulabog. Ang tunog ng mga yabag ng mabibigat na sapatos sa tuyong dahon sa labas ay umalingaw-ngaw. Sinundan ito ng nakasisilaw na liwanag ng mga flashlight na tumatagos sa mga siwang ng dingding na kawayan. Ang paligid ay biglang napuno ng mga anino ng mga taong may hawak na sandata. Mateo Santos, Frida Escalante. Lumabas kayo nang nakataas ang mga kamay. Wala na kayong matatakbuhan. Ang sigaw mula sa megaphone ay tila isang kulog na nagpabagsak sa kanilang munting langit. Napatingin si Frida kay Mateo, ang takot ay muling bumalik sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi binitawan ni Mateo ang kanyang kamay. Mas lalo pa nitong hinigpitan ang pagkakahawak, isang tahimik na pangako na hanggang sa huling sandali, hindi siya mag-iisa. Batay sa mga dokumentong isinumite ng kumpanya, malinaw na ang lagda ni Miss Frida Escalante ang nagpahintulot sa paggamit ng substandard na materyales. Miss Escalante, wala ka nang kawala sa batas. Ang boses ng piskal ay umalingaw sa loob ng bulwagan ng Senado, malamig at walang bahid ng pagdududa. Ang amoy ng lumang kahoy at ang matapang na buga ng aircon ay tila lalong nagpapatigas sa atmosfera ng silid. Sa gitna ng dambuhalang bulwagan, nakaupo si Frida, maliit at tila nilalamon ng paligid. Ang bawat sulyap ng mga senador at ang mga kamera na nakatutok sa kanyang mukha ay tila mga mata ng buwayang nag-aabang ng kanyang pagbagsak. Sa kabilang panig nakaupo ang pamilya Rutherford. Si Doña Amalia ay nakasuot ng isang immaculate na puting terno. Ang kanyang mukha ay larawan ng isang inang naglulubag ang loob para sa kanyang kumpanya. Sa tabi niya si Julian ay nakayuko pilit na nagpapakita ng pagsisisi, habang si Maria Luisa ay marahang hinihimas ang kanyang tiyan, nagpapaawa sa harap ng publiko. Ang sakit-sakit po para sa amin. Ang simula ng testimonya ni Amalia, ang boses ay pilit na pinanginginig upang magmukhang totoo. Itinuring namin siyang anak. Binigyan namin siya ng lahat. Ngunit dahil sa kasakiman niya sa pera, itinaya niya ang buhay ng ating mga kababayan. Siya ang dahilan ng trahedya sa Bahay Kubo. Nararamdaman ni Frida ang panlalamig ng kanyang mga daliri sa ilalim ng mesa. Tumingin siya kay Mateo na nakatayo sa kanyang tabi. Ang mukha ng abogado ay seryoso, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang folder na nasa kanyang harap. Ngunit sa ilalim ng mesa, nararamdaman ni Frida ang marahang pagtapik ni Mateo
Sa kanyang kamay, isang tahimik na paalala na huwag bibitiw. Mayroon po kaming ipipresentang ebidensya. Patuloy ng piskal habang ipinapakita sa malaking screen ang mga digital na dokumento na binura at binago ni Luisa. Ito ang mga email at pirma ni Miss Escalante na nagpapatunay ng kanyang pakikipagsabwatan sa mga illegal na supplier. Isang malakas na bulong-bulungan ang bumalot sa buong bulwagan. Ang tunog ng mga pag-uusap ng mga tao ay tila isang malakas na agos ng tubig na gustong lumnod kay Frida. Sa labas ng Senado nakikita sa mga malalaking screen ang live stream ni Aling Tessie na patuloy na nambubuyo sa publiko. Ayan, nakitang-kita na ang katotohanan, bitay ang dapat sa kanya. Attorney Santos, mayroon ba kayong maipakikita upang pabulaanan ang mga testimonya at dokumentong ito? Tanong ng chairman ng komite. Ang kanyang boses ay puno ng pagkainip. Tumayo si Mateo, ang tunog ng pag-urong ng kanyang upuan sa makintab na sahig ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng digmaan. Ginoong chairman, ang mga dokumentong iyan ay pawang mga kasinungalingan. Hinihiling namin na bigyan ng pagkakataon ang aking kliyente na magsalita. Anong saysay ng salita kung ang papel ay nagsasalita na, singhal ng piskal? Naramdaman ni Frida ang matinding pag-atake ng kaba. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Tumingin siya sa gallery at nakita niya ang kanyang nanay Rosa na nakaupo sa isang wheelchair sa dulo, hawak ang isang rosaryo habang ang kanyang mga labi ay walang tigil sa pagdarasal. Ang dugo ang benda sa ulo ng kanyang ina ay tila isang paalala ng lahat ng dahilan kung bakit siya narito. Dahan-dahang tumayo si Frida. Ang bawat hakbang niya patungo sa mikropono ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang katotohanan ay hindi nakasulat sa mga dokumentong binayaran niyo, Senyora Amalia. Ang simula ni Frida, ang kanyang boses ay mahina noong una ngunit unti-unting lumalakas. Ang katotohanan ay nakabaon sa sementong ginamit niyo, sementong kulang sa tibay, dahil ang pera ay napunta sa bulsa ni Julian. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Julian sa gitna ng katahimikan. Talagang baliw ka na, Frida. Sinisisi mo ako dahil sa sarili mong pagkakamali. Wala kang kahit anong hawak na ebidensya laban sa akin. Chairman, mawalang galang na poinsingit ni Mateo habang binubuksan ang kanyang folder. Ang aming pangunahing saksi si Mang Cardo, ang foreman ng site, ay dapat na nandito ngayon. Ngunit, hindi namin siya makontak simula kaninang umaga. Isang matunog na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Amalia. Alam niya. Alam niyang ang kanyang mga tauhan ay nagawa ng patahimikin ang matanda bago pa ito makarating sa Senado. Dahil walang saksing makapagpapatunay sa inyong mga paratang at dahil sa bigat ng mga dokumentong isinumite laban sa inyo, ang sabi ng chairman habang kinukuha ang kanyang gavel. Magsasagawa na kami ng preliminary recommendation para sa inyong agarang pagpapiit habang hinihintay ang formal na paghahain ng kasong plunder at reckless imprudence resulting in homicide. Ang tunog ng pagbagsak ng gavel sa mesa ay tila isang tunog ng kabaong na isinasara. Blag. Sandali kang sigaw ni Frida, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa ingay ng mga security na nagsimula ng lumapit sa kanya. Tumingin si Frida kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtatanong at takot. Ngunit si Mateo ay nakatitig lamang sa kanyang cellphone. Ang kanyang mukha ay namumutla habang binabasa ang isang mensaheng kapapasok lamang. Ang kanyang mga kamay ay nanginig at sa unang pagkakataon, nakita ni Frida ang takot sa mga mata ng kanyang abogado. Anong nangyari, Mateo? Bulong ni Frida habang hinahawakan siya sa braso ng mga pulis. Si Mang Cardo. Ang tanging nasabi ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang hiningang naglalaho. Natagpuan ang kanyang bangkay sa isang abandonadong bodega sa Cavite, kasama ang lahat ng logbook na hawak niya. Ang mundo ni Frida ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang huling pag-asa niya ay tuluyan ng nilamon ng dilim. Habang hinihila siya palabas ng bulwagan sa gitna ng hiyawan ng mga tao, at ang mapanuyang ngiti ni Doña Amalia, isang kaisipan, ang tanging naiwan sa kanyang isipan. Natalo na ba ang katarungan? Bago pa man ito makapagsimula, sandali, huwag niyo muna akong hawakan. Hindi pa tapos ang paglilitis na ito. Ang sigaw ni Frida ay bumasag sa papalakas na bulungan sa loob ng Senado, sa kabila ng mahigpit na pagkakahawak ng mga security guard sa kanyang mga braso na natiling nakatayo ng tuwid ang kanyang katawan.
Ang kanyang mga mata ay naglalayab sa isang uri ng determinasyon na nagpatigil maging sa pagbagsak ng gavel ng chairman. Tumingin si Frida kay Doña Amalia, na sa sandaling iyon ay marahang itinatago ang isang mapanuyang ngiti sa likod ng kanyang mamahaling panyong sutla. Nakita rin niya si Julian, na tila nakahinga na ng maluwag, at si Maria Luisa, na kampanteng nag-aayos ng kanyang buhok. Akala nila ay tapos na ang lahat dahil wala na si Mang Cardo. Akala nila ay sapat na ang apoy upang ibaon ang katotohanan. Ginoong chairman, mawalang galang na po. Ang boses ni Frida ay naging malamig at matalim, bawat salita ay may timbang ng isang nagbabadyang unos. Akala ng mga taong ito ay nakuha na nila ang lahat ng armas ko. Akala nila ay sapat ng patayin ang isang matandang walang laban upang mapatahimik ang katarungan. Ngunit nagkakamali sila. Dahan-dahang binuksan ni Frida ang kanyang maliit na bag at inilabas ang isang selyadong plastic bag. Sa loob nito ay may ilang tipak ng semento at mga kinakalawang na piraso ng bakal, hindi mga litrato, kundi ang mismong materyales mula sa pundasyon A ng bahay kubo. Ang logbook na nakuha nyo kay Mang Cardo ay isang decoy lamang. Ang pagpapatuloy ni Frida habang ang buong bulwagan ay muling nabalot ng nakabibinging katahimikan. Bilang isang engineer, alam ko kung paano maglaro ang mga taong tulad nyo. Alam kong hindi kayo titigil hanggat hindi nyo nabubura ang lahat. Kaya naman ang tunay na logbook at ang mga sample na ito ay itinago ko sa isang lugar na hindi nyo kailanman maiisip, sa loob mismo ng puntod ng aking ama. Narinig ang marahas na pagsinghap ni Doña Amalia. Ang kanyang mukha, na dati ay maputi dahil sa makeup, ay biglang naging abo ang kulay. Ang tunog ng mabilis na paghinga ni Julian ay umabot hanggang sa kabilang hilera ng mga upuan. At hindi lang iyan, dagdag ni Frida. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ikinonekta ito sa audio system ng bulwagan. Noong gabi bago ang ating kasal, Julian, noong akala mo ay tulog na ako dahil sa pagod, iniwan mong bukas ang iyong study room. Hindi mo alam na ang relong ibinigay ko sa iyo bilang pre-wedding gift ay may nakatagong voice recorder. Ang tunog ng isang digital na pagpindot ay sinundan ng isang malinaw na boses na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng Senado. Ano ba, Luisa, siguraduhin mong walang maiiwang kopya ng orihinal na pirma ni Frida. Kapag gumuho ang building na iyon, kailangang siya lang ang madiin. Boses iyon ni Julian, puno ng takot at pagmamadali. Relax, Julian, I've already replaced the files. Mamatay man si Frida sa kulungan, hinding-hindi niya malalaman na tayo ang kumuha ng perang pambayad mo sa Macau. Just make sure you marry me after the scandal dies down. Sagot ng isang boses na walang duda ay kay Maria Luisa. Ang bawat salita mula sa recording ay tila isang mitya na nagpasabog sa buong katedral ng kapangyarihan ng mga Rutherford. Ang mga senador ay napatayo, ang mga reporter ay nagsimulang mag-unahan sa pagkuha ng anggulo, at ang publikong nanonood sa labas ay nagngalit sa galit. Kasinungalingan iyan, AI-generated yan. Sigaw ni Julian, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng takot. Sinubukan niyang sumugod patungo sa kinaroroonan ni Frida, ngunit mabilis siyang hinarang ng mga pulis. Si Maria Luisa naman ay napahawak sa kanyang tiyan, ang kanyang mukha ay naging maskara ng purong pighati at takot. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik kay Julian at kay Doña Amalia, naghahanap ng kaligtasan na wala na roon. Ngunit ang pinakamatinding tanawin ay si Doña Amalia. Ang matandang reyna ng mga kasinungalingan ay dahan-dahang napaupo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Frida. Naramdaman niya ang biglang paninikip ng kanyang dibdib. Ang tunog ng kanyang mabilis na pintig ng puso ay tila isang tambol na nagbababadya ng kanyang katapusan. Sa harap ng buong bansa, ang kanyang amor proprio ay nadurog na parang substandard na semento. Dahan-dahang bumagsak ang katawan ni Amalia sa sahig ng Senado, ang kanyang kamay ay pilit na umaabot sa hangin bago tuluyang mawalan ng malay. Ang gulo ay naging ganap. Ang tunog ng mga yabag ng mga pulis na nagtatakbuhan upang arestuhin si Julian at Luisa ay humalo sa ingay ng mga taong humihingi ng katarungan. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Frida nang mag-isa sa harap ng mikropono. Tumingin siya kay Mateo, na sa mga sandaling iyon ay nakatingin din sa kanya ng may halong paghanga at pangamba. Sabi mo, Mateo, ako ang iyong pawn. Bulong ni Frida, bagamat sapat na ang lakas nito upang marinig ng lalaki sa gitna ng ingay. Ngunit nakalimutan mo na ako ay isang engineer. Ako ang gumagawa ng pundasyon at ako rin ang nakakaalam kung paano ito gigibain kapag ito ay nabulok na.
Hindi ako kailanman naging pawn mo. Ako ang architect ng sarili kong katarungan. Lumingon si Frida sa gallery at nakita niya ang kanyang nanay Rosa na umiiyak habang yakap ang rosaryo. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Frida, isang ngiti ng tagumpay na may halong pait. Habang inilalabas si Julian at Luisa na may mga posas na sa kanilang mga kamay, lumingon si Julian kay Frida na may mga matang puno ng huling pagtatangka ng pananakit. Isang mabilis na kilos ang ginawa ni Julian, isang bagay na itinago niya sa kanyang bulsa na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng Senado. Kung babagsak ako, Frida, sisiguraduhin kong wala kang babalikan. Hayop ka, Frida, sinira mo ang buhay ko. Ang boses ni Julian ay parang isang sugatang hayop na umaatungal sa loob ng maringal na bulwagan ng Senado. Ang kumikinang na bagay sa kanyang kamay, isang matalas na metal pen na itinago niya sa kanyang bulsa, ay mabilis na iwinasiwas patungo kay Frida. Ngunit bago pa man ito, dumampi sa balat ng babae isang mabilis na kilos mula sa mga security officer, ang nagpabagsak kay Julian sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng kanyang katawan sa makintab na tiles ay umalingaw-ngaw kasunod ng malakas na kalansing ng metal na tumalsik palayo. Nanatiling nakatayo si Frida, hindi gumagalaw, hindi kumukurap. Pinanood niya kung paano idiniin ng mga gwardya ang mukha ni Julian sa sahig. Ang mukhang dati ay pinangakuan siya ng langit, ngunit ngayon ay puno ng dumi at kahihiyan. Ang bawat pagpiglas ni Julian ay tila isang desperadong sayaw ng isang taong nalulunod sa sarili niyang kasamaan. Dalhin na yan sa presinto. Ang utos ng chairman, ang kanyang boses, ay puno ng pandidiri. Habang hinihila si Julian palabas, lumingon ito kay Maria Luisa na nakatayo sa isang sulok, nanginginig at umiiyak. Luisa, tulungan mo ako, Mommy Amalia. Ngunit ang kanyang mga tawag ay tila mga huling hininga sa gitna ng disyerto. Si Doña Amalia ay inilalabas na sa isang stretcher walang malay at tila isang lantang gulay malayo sa reyna ng Makati na dati ay kinatatakutan ng lahat. Pagkalipas ng ilang araw, ang ingay ng media ay unti-unti nang humupa, ngunit ang pait ng karma ay nagsisimula pa lamang manalaytay sa mga ugat ng mga Rutherford. Sa loob ng isang madilim at mabahong selda sa Correctional Institute for Women, nakaupo si Maria Luisa sa isang sulok. Ang kanyang mamahaling seda na damit ay pinalitan na ng kulay kahel na uniforme. Wala na ang kanyang mga alahas, wala na ang kanyang ayos na buhok. Ang tanging kasama niya ay ang amoy ng luma at maruming semento at ang boses ng ibang mga bilanggo na tila nanunuya sa kanyang sitwasyon. Luisa. Napaangat ang ulo ni Luisa nang marinig ang boses na iyon. Sa labas ng rehas nakatayo si Frida. Walang galit sa kanyang mukha kundi isang malalim at nakabibinging awa. Nandito ka ba para pagtawanan ako? Ang tanong ni Luisa, ang kanyang boses ay paos at puno ng pait. Nakuha mo na ang gusto mo. Wala na ang kumpanya, wala na ang yaman at maging ang anak na sinasabi ko. Wala na rin. Sinungaling ako, Frida. Hindi ako buntis. Ginawa ko lang yun para makuha si Julian. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Frida. Hindi ako nandito para maningil, Luisa. Nandito ako para ibalik ang isang bagay na kinalimutan mo. Inilabas ni Frida ang isang lumang litrato, ang litrato nilang dalawa, noong mga bata pa sila sa tondo, nakangiti habang kumakain ng tigpisong ice candy. Ipinagpalit mo ang pagkakaibigang ito sa isang pangarap na gawa sa buhangin. Ang sabi ni Frida, ang kanyang boses ay banayad, ngunit may talim ng katotohanan. Ngayon, nasa loob ka ng rehas na ikaw mismo ang nagtayo. Ang karma ay hindi parusa, Luisa. Ito ay ang salamin ng lahat ng ginawa mo. Iniwan ni Frida si Luisa na humahagulgol sa loob ng selda. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay tila isang kanta ng pagsisisi na huli na ang lahat. Sumunod na pinuntahan ni Frida ay ang isang pampublikong ospital sa labas ng lungsod. Sa loob ng isang ward na puno ng ingay at init, nakita niya si Doña Amalia. Ang babaeng dati ay hindi kayang humawak ng kahit anong bagay na hindi ginto, ay nakahiga ngayon sa isang simpleng kama. Ang kanyang kalahating katawan ay paralisado dahil sa stroke. Walang bumibisita sa kanya, walang mga kaibigang elite, walang Julian na mag-aalaga. Ang kanyang amor proprio ay naging isang malaking pasanin sa isang mundong nakalimot na sa kanyang pangalan. Tumayo si Frida sa paanan ng kama. Idinilat ni Amalia ang kanyang mga mata, at sa unang pagkakataon nakita ni Frida ang takot at pagsusumamo
sa mga mata ng matanda. Hindi nakapagsalita si Amalia, tanging mga ungol lamang ang lumabas sa kanyang bibig, habang ang kanyang isang kamay ay nanginginig na pilit na umaabot kay Frida. Ang yaman na itinayo nyo sa ibabaw ng dugo ng iba ay naglaho na senyoran ang bulong ni Frida. Ang tanging naiwan sa inyo ay ang inyong budhi, at sa tingin ko, iyon ang pinakamabigat na parusa. Lumabas si Frida ng ospital, dinaramdam ang init ng araw sa kanyang balat. Sa labas naghihintay si Mateo. Nakasandal ang abogado sa kanyang sasakyan, ang kanyang mukha ay seryoso ngunit may bahid ng ginhawa. Tapos na ang lahat, Frida, ang sabi ni Mateo. Ang utang ni Amalia sa nanay ko ay bayad na. Ang katarungan para sa mga manggagawa ay nakuha na. Tumingin si Frida sa malayo sa direksyon kung saan nakatayo ang gumuhong bahay kubo. Hindi pa tapos, Mateo. Ang pagpapabagsak sa kanila ay simula pa lamang. Ang tunay na hamon ay kung paano natin muling itatayo ang mga pangarap na dinurog nila. Naramdaman ni Frida ang paghawak ni Mateo sa kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay tila isang pangako ng bagong simula. Ngunit bago pa man sila makasakay sa sasakyan, isang lalaking nakauniporme ng pulis ang lumapit sa kanila, may dalang isang dokumento na tila nagmamadali. Attorney Santos, Miss Escalante, may kailangan kayong malaman tungkol kay Julian Rutherford. Ang sabi ng pulis, ang mukha nito ay puno ng pagkabahala. Tumakas siya habang inililipat sa city jail. At ang huling balita, papunta siya sa tondo sa bahay ng inyong nanay. Ang mundo ni Frida ay tila muling niyanig ng isang lindol. Ang tagumpay na kanina lang ay ninanamnam niya ay biglang naging abo. Ilabas niyo si Frida. Ilabas niyo ang babaeng sumira sa buhay ko. Ang boses ni Julian ay parang isang galing sa hukay, puno ng desperasyon at baliw na galit habang hinahampas niya ang pintuan ng bahay ni Frida sa tondo. Ang kanyang mga damit ay madumi, ang kanyang mga mata ay nanlilisik, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang matulis na piraso ng bakal. Sa loob ng maliit na bahay, nakayakap si Nanay Rosa. Sa kanyang rosaryo, ang bawat hininga ay isang panalangin para sa kaligtasan ng kanyang anak. Julian, itigil mo na ito. Ang sigaw ni Frida ay umalingaw-ngaw sa makitid na eskinita, pagkababa niya sa sasakyan ni Mateo. Lumingon si Julian, ang kanyang mukha ay naging maskara ng purong pagkamuhi. Dumating ka rin, Frida, tingnan mo ako. Wala na akong pera, wala na akong dangal. Wala na ang kumpanya ko dahil sa'yo. Wala kang kumpanya dahil ninakaw mo ang pangarap ng ibang tao. Julian, ang boses ni Frida ay matatag bagamat nararamdaman niya ang matinding kaba sa kanyang dibdib. Huwag mong idamay ang nanay ko, ako ang harapin mo. Mabilis na humakbang si Mateo, sa harap ni Frida ang kanyang mga bisig ay nakaharang upang maging pananggalang. Tapos na ang laro, Julian. Napapalibutan na ng mga pulis ang eskinitang ito. Sumuko ka na habang may pagkakataon ka pa. Isang mapait na halakhak ang pinakawalan ni Julian. Sumuko para mabulok sa kulungan habang pinapanood kayong masaya, hinding-hindi. Sinubukan ni Julian na sumugod, ngunit sa tindi ng kanyang panghihina at pagod, mabilis siyang napatumba ng mga operatiba na kanina pa nakatago sa anino ng mga bahay. Ang tunog ng pagtama ng kanyang katawan sa putikan ng tondo ay tila isang huling hudyat ng pagbagsak ng Imperyong Rutherford. Habang pinupusasan siya, ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay ang mga hikbi ng isang taong hindi kailanman natutong tumanggap ng sariling pagkakamali. Tamseb, makalipas ang 6 na buwan. Ang sikat ng araw ay banayad na tumatama sa bagong pinturang pader ng Bahay Kubo Project. Ngunit sa pagkakataong ito, ang gusali ay hindi na simbolo ng karangyaan ng iisang pamilya. Ito na ang Kalinga Center, isang social housing project para sa mga biktima ng sakuna at mga manggagawang dati ay inapi ng mga Rutherford. Nakayo si Frida sa gitna ng construction site, suot ang kanyang puting hard hat. Pinapanood niya ang masiglang kilos ng mga manggagawa, ang tunog ng paghahalo ng semento at ang ritmo ng pagpukpok ng martilyo sa mga bakal ay tila isang symphony ng bagong simula. Wala nang tipid sa materyales, wala nang pandaraya. Bawat brick na inilalagay ay may kasamang pag-asa. Engineer Frida, handa na po ang unang unit para sa inspection. Ang sabi ni Mang Cardo, o ang anak ni Mang Cardo, na ngayon ay katuwang na ni Frida sa proyekto upang ipagpatuloy ang dangal ng kanyang ama. Salamat, Carding.
Siguraduhin nating matibay ang pundasyon. Ayaw nating may gumuho pang muli. Sagot ni Frida ng may kasamang ngiti. Lumingon si Frida nang marinig ang tunog ng paghinto ng isang sasakyan. Bumaba si Mateo suot ang kanyang paboritong barong, ngunit sa pagkakataong ito ay may dala siyang isang bungkos ng mga sariwang bulaklak. Lumapit siya kay Frida at marahang inilagay ang kanyang kamay sa baywang ng babae. Mukhang tapos na ang pinakamahirap na bahagi ng araw mo, architect of my life. Biro ni Mateo, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kagalakan. Hindi pa attorney, marami pa tayong itatayo. Sagot ni Frida habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Sa gitna ng ingay ng construction site, nahanap nila ang isang uri ng katahimikan na tanging ang mga taong nakalampas sa bagyo ang makakaunawa. Bago matapos ang hapon, isang pamilyar na mukha ang lumapit sa kanila. Si Aling Tessie, ang marites ng Tondo, ay nakatayo sa bukana ng site. Wala na ang kanyang cellphone na laging nakalive, wala na ang kanyang mapanuyang ngiti. Sa halip may dala siyang isang basket ng kakanin. Frida, iha, ang boses ni Tessie ay puno ng hiya. Pasensya ka na sa lahat ng nagawa ko noon. Nadala lang ako ng maling balita. Salamat dahil kahit ganun ang ginawa ko, hindi mo kami kinalimutan dito sa Tondo. Tiningnan ni Frida ang matanda. Ang galit na dati ay bumabalot sa kanyang puso ay wala na. Napagtanto niya na ang tunay na paghihiganti ay hindi ang pagpapabagsak sa kaaway, kundi ang pagpapakita na ang kabutihan ay kayang manatili kahit sa gitna ng pinakamadilim na karanasan. Ayos lang po, Aling Tessie. Ang mahalaga ay nandito tayo ngayon para magtulungan, sagot ni Frida sabay tanggap sa basket. Habang papalubog ang araw, naglakad sina Frida at Mateo patungo sa tabing dagat kung saan sila dinala ng tadhana noong gabi ng panganib. Ang mga alon ay tila bumubulong ng mga salita ng pasasalamat. Naramdaman ni Frida ang paghawak ni Mateo sa kanyang kamay, mas mahigpit, mas totoo. Frida, bulong ni Mateo habang nakatitig sa abot tanaw. Ang pundasyon ay handa na. Handa ka na bang itayo ang sarili nating tahanan? Ngumiti si Frida, isang ngiting umabot sa kanyang mga mata at nagbigay ng liwanag sa kanyang buong pagkatao. Handa na ako, Mateo. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong ang pag-ibig ang magiging pinakamatibay na materyales na gagamitin natin. Ang huling sinag ng araw ay nagbigay ng kulay ginto sa paligid, tila isang basbas para sa isang bukas na hindi na kailanman maguguho. Tat-tat. Ang huling kabanata ng isang masalimuot na kwento ay hindi laging nasusulat sa mga dokumento ng korte o sa mga headline ng balita, kundi sa tahimik na pagtibok ng isang pusong nahanap na ang kapayapaan. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga Rutherford at muling itayo ang dangal ni Frida Escalante. Sa isang malawak na hardin sa harap ng bagong tayong Escalante Santos Community Center, nakaupo si Frida sa isang kahoy na bangko, pinapanood ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa langit ng Maynila. Ang bango ng mga bulaklak ng Dama de Noche ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin, isang amoy na nagpapaalala sa kanya na ang bawat gabi ay may dalang pangako ng bagong umaga. Lumabas si Nanay Rosa mula sa pintuan ng center, hindi na naka-wheelchair at may hawak na tasa ng mainit na tsokolate. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at ang kanyang mukha ay wala na ang bakas ng takot na dulot ng mga marites sa Tondo. Inilapag niya ang tasa sa tabi ni Frida at hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Anak, tinatanong mo ako noong isang araw kung napatawad ko na ba sila. Ang simula ni Nanay Rosa, ang kanyang boses, ay puno ng kalamyusan. Ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin na kinalimutan natin ang sakit. Ibig sabihin nito ay hindi na natin hahayaan ang sakit na iyon na magdikta kung paano tayo mabubuhay ngayon. Malaya na tayo, Frida. At iyon ang pinakamahalaga. Tumango si Frida, ramdam ang isang matinding init na lumalaganap sa kanyang dibdib. Ang tanong na, Taduchwa, napatawad na ba ay hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. Sa pagkakita niya kay Julian sa likod ng rehas at kay Doña Amalia sa kanyang huling hininga sa ospital, hindi poot ang naramdaman ni Frida, kundi isang malalim na pakikiramay para sa mga kaluluwang naligaw sa rurok ng kasakiman. Pinatawad na ni Frida ang kanyang sarili sa pagiging marupok at sa pagpapatawad na iyon, nahanap niya ang tunay na kalayaan. Naramdaman ni Frida ang pamilyar na yabag ng sapatos sa damuhan. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Umupo si Mateo sa kanyang tabi, kinuha ang kanyang kamay at dahan-dahang pinagkurus ang kanilang mga daliri.
Ang singsing na suot ni Frida ngayon ay hindi gawa sa diamanting kasing lamig ng yelo, kundi isang simpleng gintong banda na simbolo ng katapatan. Binyenchua, payapa na ba ang tanong ni Mateo sa kanyang mga mata habang nakatitig kay Frida? Higit pa sa kapayapaan, Mateo, sagot ni Frida sa wikang Tagalog na puno ng lalim. Nahanap ko ang tahanang hindi kailanman maguguho dahil ang pundasyon nito ay hindi semento kundi katotohanan. Ang aral na iniwan ng paglalakbay ni Frida Escalante ay malinaw. Ang buhay ay parang isang gusali. Maaari tayong makaranas ng mga lindol ng pagtataksil at bagyo ng kawalang katarungan, ngunit hanggat ang ating integridad ang nagsisilbing haligi, palagi tayong may kakayahang bumangon at magsimulang muli. Ang pagiging matatag ay hindi ang hindi pagbagsak, kundi ang pagpili na maging architect ng sariling bukas sa kabila ng mga guhong iniwan ng kahapon. Habang unti-unting naglalaho ang liwanag at napapalitan ng ningning ng mga bituin, naglakad ang dalawa patungo sa loob ng tahanan. Ang tunog ng kanilang mga tawa at ang mahinang awit ni Nanay Rosa sa loob ay ang huling himig ng isang kwentong nagsimula sa isang sample ngunit nagtapos sa isang yakap na puno ng pag-asa. Habang pinapanood natin ang dahan-dahang paglubog ng araw kasama nina Frida at Mateo, damang-dama natin ang kapayapaan ng isang pusong hindi na muling magagapi ng anumang unos. Ang bawat alon sa dagat ay tila isang bulong na ang bawat pagbagsak ay simula lamang ng isang mas matatag na pagtayo. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin hanggang sa huling hantungan ng mahabang paglalakbay na ito. Habang binubuo ko ang bawat salita ng kwentong ito, hindi ko mapigilang mapaluha, lalo na sa eksena sa loob ng katedral, kung saan ang pangarap ni Frida ay nadurog kasabay ng marahas na sampal ni Julian. Ang sakit na iyon ay hindi lamang basta tinta sa papel. Ito ay hango sa mga totoong sugat ng maraming kababaihan na pilit binubura ang dangal sa gitna ng mundong mapanghusga. Ang bawat kabanata ay isang pagpupugay sa inyong lahat na patuloy na lumalaban kahit sa gitna ng pagtataksil. Ang ating buhay ay hindi sinusukat sa ganda ng disenyo ng ating mga pangarap, kundi sa tibay ng materyales na ginagamit natin sa ating kalooban. Gaya ni Frida, natutunan natin na kahit anong pilit ng iba na gumamit ng substandard na katotohanan sa ating buhay, ang integridad at pag-ibig pa rin ang pundasyong hinding-hindi matitibag ng anumang lindol ng kapalaran. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Frida, kaya nyo rin bang magpatawad at muling magtayo ng isang bagong bukas para sa mga taong minsan ay nang-api sa inyo? O mas pipiliin nyo bang lumayo at magsimula ng mag-isa? Sana ay naging kaagapay nyo kami sa inyong mga gawain ngayong araw. Ano po ba ang ginagawa nyo habang nakikinig sa ating audio? Nagluluto ba kayo para sa pamilya nagpapahinga pagkatapos ng trabaho? O baka naman ay naglalaba habang dinaramdam ang bawat emosyon ng ating kwento? Napakahalaga po para sa akin na malaman ang inyong mga saloobin. Ibahagi niyo po ang inyong sariling karanasan o kahit isang simpleng pagbati sa aming comment section dahil dito palagi kayong may nakikinig na kaibigan. Huwag niyo rin pong kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang mas marami pa tayong pusong maabot at mapalakas. Naway pagpalain kayo ng may kapal ng isang pusong matibay at buhay na punong-puno ng tunay na katarungan at pagmamahal. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-asa. Pamagat ng kwento, pundasyon ng katotohanan. Ang pagbangon ni Frida Escalante, paalala. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay kathang-isip lamang na nilikha para sa layuning panlibangan at paghahatid ng positibong mensahe.